So sa umpisahan natin, kasi yung si Pastor Mark, pinag-usapan nung last Sunday, kailangan yung word magiging foundation natin. So ito nga yung hapon na ito yung application, paano yung word talaga ng Panginoon ay talaga masaturate sa atin at maisabuhay natin nang sa ganon, kung dumaan yung bagyo at siguradong dadaan, alam natin nakapundasyon tayo. So, umpisahan natin sa pinaka-simple na bagay. No? Sabi natin, alam na namin yan, Pastor. Na pinaka-simple na bagay. Taas ang kamay, merong GCash ng 100 lang kasi baka alam nyo eh. Sino makapag-memorize ng Genesis to Revelation in order? Sinasabi ko, simple lang yan. Kung yan nga book in order, hindi pa natin ma-memorize, assume, hindi natin binubukas yung salita ng Panginoon. At mas lalong hindi natin alam, bulay-bulayin or magdebo sa salita ng Panginoon. Alam lang natin bumasa, magbasa. Pero naintindihan ba? Paano ba? So ito very practical ang pag-uusapan natin, kaya mabilis lang. Ang sunod kong tanong, sino dito, ilang books meron ang Bible? Ilan sa Old Testament? Ha? Hindi kayo sigurado. Ilan sa New Testament? Okay. Mamaya may pa-bonus point ako. Tuturuan ko kayo paano mag-memorize ng Genesis to Revelation in 5 minutes. Sa buong buhay kayong Christian, hindi nyo pa nasa ulo. Pero ito, in 5 minutes, tuturuan ko kayo, masaulo natin, and then next Sunday, titingnan natin kung meron ba. Meron magbo-volunteer. Hindi, pipili ako. Hindi, baka hindi kayo pagsisipot. Hindi ako pipili. Magtatanong lang ako kung sino mag-volunteer. Merong GCash kung nandito ako nung next Sunday. Okay? So yun, alam na natin. No? So ang ating pag-uusapan is that firm foundation, living a life rooted in the Word of God. Nandito tayo sa meditating and studying the Word of God. Ang ating text matatagpuan sa sa Joshua 1:8, pero bago yon makikita natin yung baseball illustration na ginagamit ni Pastor Mark. No? Ito yung ating sa J group. No? Sa J group, kailangan founded tayo sa relationship. Sa small group, kailangan relationship una mag-build kasi para doon makapag-share ka ng walang judgment, walang toxic. No? Kasi kung hindi establish yung relationship, masyado kang reserve at wala kang gana makipag-meet. No? Kaya struggle tayo mag-meet. Ay, small group na naman. Walang gana. Masasabi ko yung aming small group, magastos nga lang, pero gusto, kulang na lang doon natitira sa simbahan. Anyway, pero 1 year in the making yun. No? So, ngayon, dito tayo sa biblical. Kasi napakahalaga kung bakit kailangan natin maging biblical. Kasi kung hindi tayo magiging biblical, baka magkwentuhan lang tayo doon, baka pag-usapan lang natin ang buhay ng mga tao doon. Pag hindi tayo magiging biblical, magiging mas critical tayo at marami tayong magiging mapaghusga tayo. And then, instead na salita ng Panginoon, pag-uusapan natin, buhay ng tao ang pag-uusapan natin. Dapat natin magiging biblical. Nung first Sunday, si Pastor Mark yung pinakita sa atin kung paano magiging founded. Kailangan natin yung salita ng Panginoon magiging founded. Ngayon, very simple, ang application na. Kailangan i-apply natin yung salita ng Panginoon. Now, ang pag-uusapan natin, God's formula for true success. 3 key principle for success. May I request everybody to please stand? Basahin natin ang Joshua chapter 1, verse 7 to 8. Ready? Say. Father, we thank you, we bless your name. God, gusto namin maging prosperous and successful
maintindihan namin yung ibig sabihin ng biblical prosperity and success, Panginoon. I pray, Lord, na maisabuhay namin ang iyong salita. God, magmamanifest po kayo sa aming mabuhay. In Jesus' name, amen and amen. Gusto natin na magiging successful. Walang tao dito na ayaw natin magiging successful. No? Pero titingnan muna natin kung ano ang ibig sabihin ng, kasi marami itong kinukota. Tingnan mo, kapag sundin mo ang salita ng Panginoon, magiging prosperous ka, yung prosperity dadako sa'yo, at magiging successful ka kahit ano ang iyong gawain. So, tingnan talaga natin kung ito ba talaga ang text na ito, dapat nating makita. Kasi minsan, out of context, ginagamit ang text na ito. No? Kaya, bakit alam natin, minsan, memorize yung salita ng Panginoon, binubuhay natin, bakit mga Christian hindi nagiging parang prosperous at hindi nagiging successful? Now, ano ba ang ibig sabihin ng, tingnan natin yung world's view and versus God's view of success. Success in the world is often associated with accomplishment. Na meron kang na-accomplish something, obtaining things such a lot of money, potential material possessions or high positions or power. The more you have, the more successful you are. This definition of success is based on tangible things and what other people think of you. So, ang thinking natin, successful tayo kapag nakagraduate yung mga bata, nagiging maganda yung ating sahod, na-promote tayo, kapag marami tayong pera, magiging, ito, yung business natin, maraming income, at nakilala tayo, no, bilang isang magaling na leader. Yun ang thinking ng success. Pero ditong success dito, iba ang definition. Ang success dito, faithfully obeying His word and fulfilling His purpose for His glory and honor. Ibig sabihin, yung success na pinangako kay Joshua, magiging successful ka, masunod yung kalooban ko sa iyo. Masunod yung mission ko sa iyo. Masunod yung goal natin na i-conquer yung Kanaan. So yun ang ibig successful, hindi kailangan pera, maging mayaman. Ang success, sabi ng Panginoon, okay Joshua, meron akong mission sa iyo, meron akong goal sa iyo, ito ang calling mo, magiging successful ka kapag sundin mo ito. Okay, yan ang definition ng mga believers. The moment nagiging believers tayo, meron tayong mission, merong goal, meron tayong calling na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kapag hindi mo yon nagawa o nagampanan, pagtegi mo, hindi ka nagiging successful sapagkat hindi mo nasunod ang kalooban ng Panginoon na ibinibigay sa iyo. Maaring mayaman ka, maaring matalino ka, maaring kilala ka, sa mata ng tao, successful ka, pero sa mata ng Diyos, hindi ka successful kasi ang basehan ng successful sa Panginoon ay magbigay ng kanyang kapurihan, masunod yung goal, calling mo, missions na ibinigay ng Panginoon para sa iyo at para kay Joshua. Yun ang definition ng success. Now, paano ba magiging successful? Dito sa verse na ito, 2 verses lang, actually, ang malalim yung context niyan, pero dahil magfo-focus tayo sa meditation and studying the Word of God, so dito lang tayo i-concise. No? Now, merong, sa ating text nakikita natin, merong 3 commandments ang Panginoon at meron siyang 2 promises. Ano yung unang commandments niya? Do not depart the book of the law in your mouth. Okay? Okay, be strong, courageous. Be careful to obey. Okay, sana yun. Okay. Verse 8. Okay. Do not let this book of the law depart from your mouth. First commandment. Second, meditate on it day and night. And third, so that you may be careful to do everything written in it. So, commandment niya is, do not depart the book from your mouth, and then meditate the word. At pagkatapos noon, put the word into action. Carefully, do everything written in it.
And then yung promises ng Panginoon, then you will be prosperous and successful. 3 commandments, 2 promises. Now, 3 keys sa hapon na ito para magiging successful tayo, masunod ang kalooban ng Panginoon sa calling na binibigay natin. First, mouth the word. Ibig sabihin, speak on it. Okay, speak on it, sinabi doon sa ating text, do not let the book of the law depart from your mouth. Now, ang context nito mga kapatid, si Moses namatay na. Dahil si Moses namatay na, si Joshua ang bagong leader at ibinigay parang talagang no choice si Joshua na magiging leader dahil kinuman ng Panginoon magiging leader. Now, ang problema nito mga kapatid, sapagkat si Moses napakagaling na leader. Isa siyang prinsipe, hindi siya magaling magsalita pero magaling siya na army kasi dati siyang prinsipe. Pangalawa, influential si Moses. Pangatlo, grabe yung kapangyarihan na ibinigay na, grabe yung kapangyarihan na sinamahan siya ng Panginoon. 10 plagues, nahati yung Red Sea at binigyan ng tubig yung nauhaw, yung mga mana, napakain niya yung 5 million Jews. So ibig sabihin na mataas na caliber si Moses. Kilalang kilala si Moses, magaling si Moses, very strategic leader. Now, yan ang leader mo. Ngayon, yung leader mo namatay, papasok yung successor mo si Joshua. Sino ba si Joshua? Hindi siya military, isa siyang slave. Lumaki siya sa bilang slave. So ang slave, walang ibang alam kung hindi magbungkal ng lupa, hindi marunong pumatay kasi bawal pumatay. Hindi marunong makipaglaban. Ang slave ay yes sir lang. Tapos, makikita mo magiging leader ka na. That's why si Joshua kinakabahan. Kaya makikita mo sa chapter 1, verse 1 to 9, sa verse 6, sinabi siya ng Panginoon kay Joshua, be strong and be courageous. And then, sinabi niya sa verse 6, be strong and courageous. And then, sinabi niya sa verse 9, be strong and courageous. Makikita mo 3 beses sinabihan ng Panginoon kay Joshua, be strong and courageous, sapagkat alam ng Panginoon yung kaba ni Joshua. Sandali, magaling yung leader ko, ikukumpara ako. See? Grabe yung, legit yung struggle ni Joshua. Kasi siya na ngayon ang leader. Now, merong 2 conflict, merong 2 battle na hinaharap ni Joshua. Una, yung inner struggle. Ano yung inner struggle? Yung kanyang insecurities. Paano ito? Hindi ko kaya. Napakahirap. Wala akong military background. Slave lang ko. Yun ang kanyang insecurities. Hindi ko kaya yung leader ko. Ikukumpara. Ngayon leader na ako. Yun ang kanyang inner struggle. Pangalawa, meron siyang outer struggle. Ano yun, outer struggle niya? Sinabi ng Panginoon, i-conquer mo ang Kanaan. Bago ang Kanaan, meron pang Jericho, meron pang Ai, marami pa. So itong mga tao na ito, fortified cities, ibig sabihin, talagang magaling para bang combine ng China, Russia, at saka Amerika, tapos ikaw, Pilipino, i-conquer mo yun. Ganon kalaki. So 3 bansa, 45 cities, wala kayong alam na sa gera, tapos sinabi ng Panginoon, i-conquer mo yun para kunin nyo kasi yung lupa na yan na pangako, ibibigay ko sa inyo. Yun ang kanyang outer struggle. Kalaban, kailangan makipagbuno siya. Meron pa pangalawa, ang outer struggle niya, yung mismong ililid niya. 5 million Jews, 5 million Hebrews. Kasi hindi pa sila Jews noon, Hebrews pa. Now, yung 5 million, lalaki lang yun ang binilang. Hindi pa kasama yung babae at saka mga bata. So parang 15 million na Israelites ang ililid mo. So ang struggle mo, sapagkat mga tao doon, kikukumparahin ka, ang mga tao doon magmamurmur sa'yo, ang mga tao walang trust sa'yo, ang mga tao doon magrereklamo sa'yo, mga tao doon, sinabi sa scripture, the mga Hebrews are stiff-necked. Ano yung stiff-necked? Parang kwan ba? Ano to? May stiff neck?
Napaka sakit ng ulo. Ang iniisip lang kumain. Kapag pumunta na sila doon sa wilderness, pag nagutom, ay balik na lang ako. Pag walang tubig, ay balik na lang ako. Binigyan na sila ng pagkain ng Diyos ng mana. Ay, mana na naman. O binigyan na sila ng Diyos ng quail. Ay balik na lang ako. Doon na lang ako ulit sa slave. Imagine, 15 million na tao nagbumurmur sa'yo, nagkukumpara sa'yo sa magaling na leader. Sa tingin mo, gusto mo ba magiging leader? Mahirap. Kaya naintindihan ng Panginoon ang struggle ni Joshua. Example, si Pastor Mark, example, mag-resign siya. Hindi na ako. Meron siyang ilalagay dito na bagong graduate. Hindi nakaaral sa Bible, seminar lang. Anong sasabihin nyo? Sandali, sino ba yan? Ano ikukumpara? Grabe yung struggle niya. Na ililid kayo pa lang. Ito, 15 million Jews. That's why sinabi ng Panginoon, be strong and courageous. Now, ang una sinabi ng Panginoon sa kanya, mouth the word or speak it. Ibig sabihin, sabi sa kanya, Joshua, kasi sa unang panahon, walang scripture pa, hindi nakasulat, hindi pa kompleto, ang scripture doon is oral tradition, sinasabi lang. Sinasabi, minamemorize. Sinusulat nila sa mga bato, or sa tablet, or sa stones, or sa mga kahoy. Kung ano merong available, yun na sinusulat para hindi nila makalimutan ang scripture, at kailangan nilang i-memorize yun. Sabi ng Panginoon, nakikita ko ang struggle mo, para hindi ka magsa-struggle, gamitin mo ang authority ng gagaling sa akin, yung scripture, the book, will not depart from your mouth. Ito, ibig sabihin, kung magsasalita ka, kung magko-command ka, ang sasabihin mo parati, God says the Lord, God says, or it is written, or says the Lord. So, ang authority ay nanggagaling sa iyo, hindi galing sa iyo, nanggagaling sa salita ng Panginoon, at kapag gamitin mo ang salita ko, ang authority ko, susunod dyan sila. At kung kalabanin ka nila, hindi ikaw ang kinakalaban nila, kung hindi ako ang nagkalaban sa kanila, ako ang nagkalaban nila, kasi ako ang nag-appoint sa iyo. Kasi makikita natin, minsan nag-struggle tayo, kapag lalo ng mga bata dito, ipa-appoint na siya magiging leader. At yung sa grupo natin, ayaw, parang, hindi natin tanggapin. So bilang leader, hindi natin pwedeng gamitin yung sarili nating pananaw, sarili nating diskarte, kailangan para magasigurado tayo, gamitin natin ang authority, yung salita ng Panginoon. So ganun kasimple. Kailangan, sabi niya, let the word guide you in your speech. So bawat sinasabi mo ay galit ang salita ng Panginoon. Now, alam mo na yung struggle ko, nung bago ako graduate sa Bible school, batang-bata ako, 31 years old. Bata pa ba yung 31? Basta nag-graduate ako sa Bible school, 31 years old. Wala akong experience. Ang nag-mentor sa akin si Bishop, pero sa panahon na yun, hindi pa talaga maganda yung simbahan, at busy si Bishop, ang naituro niya lang sa akin paano magbisita at paano gumamit ng called to be free. Yun lang ang alam ko. At nag-graduate ako sa Bible school, yung mga theory, ibinibig sabihin. Ngayon, high caliber na. Pero noon, hindi. Now, pagka-graduate ko sa Bible school, na-assign agad ako sa Palawan. Yung Palawan na church na hinahawakan ko, 30 years old. Parang matanda lang ako ng 1 taon. Ang in-applyan ko doon ay youth pastor. Kasi merong pastor. Sabi ko, may apply ng youth pastor kasi merong may magme-mentor sa akin. Titingnan ko paano gagamit, paano gagawa. In 3 months time lang, nag-resign. At in-appoint niya ako na bilang leader kaagad. Automatic agad. Walang experience sa church, nagiging senior pastor sa Palawan. Now, ang problema ko unang-una, ang congregation, ang mga leader doon, karamihan, Ilocano. Sino Ilocano dito? Ang Ilocano, meron pala silang culture na mataas ang respeto nila sa matatanda. So, gusto nila ang mag-lead sa kanila, mas matanda sa kanila. Paano ako batang-bata? Ang tingin sa akin, totoy na totoy. Yun ang unang struggle ko. Pangalawa,
Ang pangalawang struggle ko, ang mga membro ko doon, colonel, major, doctor of philosophy, mga mataas sa division office, planner sa City Hall, grammarian. Napakagaling. Ang kanilang pastor, wrong gramming. Napaka-struggle. Pero ang authority na gamit ko ay ang salita ng Panginoon. Ay umabot din ako ng 6 years. Kung ang authority ay nanggagaling sa iyo, sa Panginoon, talagang susunod sila. Kasi malalaman na nila kung galing sa iyo o galing sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang matakot, gamitin mo lang ang pangalan ko at sigurado, susunod siya. Pag hindi kalabanin ka nila, ako ang makakalaban nila. Kaya kapatid, pwede natin gamitin. Kaya yun ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Gusto mo magiging successful? Alam ko, kabado ka? Just mouth the word. Just speak it. Let the word guide in your speech. In your speech, rather. Ang gusto ng Panginoon, makonquer mo na si Joshua ng salita ng Panginoon bago niya i-conquer yung kalaban nila. So, masaturate mo na si Joshua, madurog mo na ang kanyang insecurities, madurog mo na ang kanyang pride, madurog mo na ang kanyang fear bago niya makonquer. Ang salita ng Panginoon lang ang pwedeng mag-conquer sa atin. The most dangerous leader is not the untrained one, it is the unconquered one. Unconquered. Now, so, kailangan magsalita ka ng salita ng Panginoon. So, paano mangyayari yun? Sabi ng Panginoon, paano magiging words of wisdom? Paano mag-share ka ng gospel o magsalita ka ng scripture? Sabi ng Panginoon, ang gagawin mo is meditate the book, the scripture, day and night. Yun ang ating second point. Meditate the word, soak in it. Soak or ibabad. Do not meditate on it day and night. Now, the word meditate means haga, which means to murmur, to ponder, or imagine. To meditate on the word means it is filling the mind with scripture and reflecting on its meaning and application, absorbing to truth, to sink deeply into the heart and mind. Paano ba ibig sabihin ng meditation? Now, the word meditation sa yoga, parang ini-empty mo ang iyong mind, kinakal mo ang iyong mind at saka heart. Yun sa yoga. Pero sa meditating sa Word of God, if pupunuin mo, ibabad mo ang salita ng Panginoon sa iyong puso at saka sa iyong pag-iisip. Ibabad mo. Now, paano yon? Kung marunong kang magproblema, yung talagang gusto mo na mag-suicide ba, yung problema. Kung marunong ka magmuni-muni sa problema, marunong ka nang mag-meditate. Ano ibig sabihin? Kapag meron kang problema, yung malapit na yung due date, paano ba ito? Saan ako kukuha? Ganito kalaki yung pera. Sino ang uutangan ko? Paano pag nandyan siya? Maya-maya iniisip mo, natatakot ka ba mag-ring? Natatakot ka ba may kakatok? Natatakot ka ba isang araw, pupusasan ka na lang? Maya-maya, paggising mo, pinoproblema, iniisip mo yung problema. Pagtulog mo, problema ulit ang iniisip mo. Paggising mo ulit. Ibig sabihin, marunong ka mag-meditate sa word. Ganon ang ibig sabihin ng meditation. Kung mag-meditate ka sa salita ng Panginoon, alam mo yung baka? Alam mo yung dahilan yung baka parang parating nagungaya? Ilan stomach meron ang baka? Isang stomach lang, pero 4 na compartments. Yung baka, nangunguya pa rin yun kasi papasok yung damo, ilalabas niya ulit doon sa isang chamber at ngunguyain niya. Kaya ganyan siya parati kahit walang inunguya. Nginunguya niya, dahan-dahan, binibreak, sinusunog, hanggang magiging nutrients. Ganon ka-komplikado ang stomach ng baka, kaya huwag kayong magtataka bakit parati siya nagunguya. Chinuchew niya mabuti. Lahat ng nutrients nagdi-distribute mabuti. Ganon ang ibig sabihin ng meditation. Now,
tuturuan ko kayo, practical na tayo, tuturuan ko kayo kung paano mag-meditate. Okay lang ba? So, kailangan i-practice nyo ito, okay? Una, practical methods for meditating on the Word. Una, ang tawag niyan, exegetical meditation. What the text meant. So, ibig sabihin, okay, kailangan natin magbigay tayo ng 1 hour, at least 1 hour, para sa mga beginners. Paano mag-meditate sa salita ng Panginoon? Kaya nyo bang magbigay ng 1 oras para sa salita ng Panginoon? Kaya nyo sa scrolling lang, ilang oras na? Kaya nyo bang mangako na bibigay kayo ng 1 oras lamang sa salita ng Panginoon as a beginner? Okay, ito ang gagawin nyo. Hindi lang kayo dapat magbasa. Una-una, ang text. Parang meron kang nakitang text, hindi yan pabilisan magbasa, hindi yan ganun pa-memorize. Ang tawag yan, exegetical meditation. Ano ang ibig sabihin nun? What the text meant. Ibig sabihin, kailangan mo ng tools. Kailangan mo ng dictionary. Kailangan mo ng research. Huwag kang magre-research ng lessons. Dito, huwag kang tanggalin mo muna yung bias mo, preconceived idea mo. Kasi pag meron ng text, maiisip ka agad natin yung preaching ni pastor. Yung interpretation agad. Huwag muna. Mag-exegesis muna tayo. Ano ibig sabihin? Pag-aralan natin yung context. Kailangan natin, anong nangyari dito sa buong context? Ano ba ang sinasabi ng buong story? Pangalawa, sino yung author? Sino ang kanyang kinausap? Sino ang recipients? Anong historical background? Ano yung culture of the day? Ano yung genre? Ano yung genre? Pag Torah ba? Epistles ba? Poetry ba? History ba? Alamin mo kaya yung genre. Yan muna ang paano mag-exegesis. Alamin mo muna, huwag ka muna mag-interpret. Alamin mo muna yung history. No, mabilis lang yan kasi dati libro-libro. Ngayon, 1 pindot lang. Huwag maging tamad ha, huwag ka agad pupunta sa ChatGPT. Give me lessons, huwag ka agad yun. Alamin mo lang yung context. Huwag maging tamad. Kasi kung maging tamad ka, mahirap yun. Alam mo, pag magiging tamad ka, parang bibili ka lang. Parang pagkain ba? Ayaw mo magluto. Ayaw mo magputahe. Gusto mo lang kumain, na tulad sa amin. Jollibee lang kasi hirap. Swipe ng swipe lang. Magastos. Kain ng kain. Tayo minsan, gusto natin na podcast lang, makinig ng salita ng Panginoon, makinig ng preacher sa YouTube. Ganon tayo, tamad. Pero wala talaga sa sarili natin. Hindi po mahirap, madali lang. Makinig lang kayo mabuti, okay? Yan ang exegetical meditation. Pagkatapos, nalaman mo na yung context, papasok na yung pangalawa, devotional meditation. So first, what the text meant. Second, what the text meant to me. So pag nabasa mo yon, alam mo na yung context, ang una mong itanong, meron bang command to obey? Wala dyan. Meron bang promise to claim? Meron bang sin to avoid? Meron bang behavioral to change? Meron bang example to follow? Meron bang truth to believe? Yun na ang mga tanong. Meron bang behavior na dapat kong baguhin? Meron ba akong promise to claim? Meron ba akong sin to avoid? Meron ba akong truth to believe? Meron ba akong command to obey? Ganon, dahan-dahan na. Ang tawag niyan, devotional meditation. What the text meant to me. Kanina, what the text meant. And then, what the text meant to me. Pagkatapos, nasagutan mo na yon, meron ganito, meron ba akong dapat ayusin, meron ba ganyan, ang sunod natin gagawin is, sermonic meditation. How can I share to others what the text meant to me? How can I share to others what the text meant to me? Doon na papasok yung preaching, discipleship, exhortation, and encouraging. Sa tingin nyo, kaya nyo bang gawin? Mahirap ba? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Okay naman na.
So, kapatid, ganun ang mag-meditate. Hindi tayo dapat magiging tamad sa salita ng Panginoon. Sapagkat, victory begins in the private place. Sabi ng Panginoon, kung hindi mo ma-imitate aking salita, hindi ka magiging successful, hindi mo magawa, masunod ang aking commandment sa iyo, wala kang magagawa. Ang gagawin mo lang sa iyong kalakasan, sa iyong idea lang yan, makikinig ka na hindi naman context doon. Iba naman yung pinapagawa ko, iba naman yung CCF, iba naman yung victory. Kaya doon ka na lang victory, big CCF. Iba ang pinapagawa sa iyo. Kaya nasa shock ka, jamsey ka, pero ang style mo, CCF. Iba yun. Iba din ang kanilang context. At iba din dito na kung saan inilagay ka ng Panginoon. Pareho lang yan, nagbibigay kapurihan sa ating Panginoon. Kailangan matuto tayo. Kaya ba natin gawin yan? Kasi application na ito. Practical methods. At ang pangatlo, mabilis lang ito. March the word, walk in it. So ito na tinatawag na application of the truth. First, speak it out. Let the word guide in your speech. Let the word feel in your mind. And this time, let the word direct your actions. Paano ka gagawa? So ang word ng Panginoon, yun na ang magiging standard of living mo. Yun ang magiging criteria mo. Kasi kung wala kang standard, sino-sino na lang tatanggapin mo? Sinabi ni Vice Ganda, sinabi ng ganito, sa lahat pwede. Wala kang standard. Paano ka mamumuhay? Ang scripture ang magiging standard mo. And then pag alam mo kung paano lalakbayin. That's why sinabi ng Panginoon, do not turn from left or right. Alamin mo, carefully obey the word written in it. March the word. Pag nasalita mo ay obey. Obedience ang pagsunod. So that you may be careful to do everything written in it. That's why pala, ang purpose ng meditation para masunod natin ang kalooban ng Panginoon na ibinibigay sa iyo. Kaya maraming mga believers, ang tanda na, hindi pa rin nila alam ang kanilang purpose. Ano ba ang purpose ko? Pungko, paminaw, pauli lang ba? Ganito lang ba talaga ako? Ito lang ba ang purpose ko? Kasi hindi tayo nasaturate sa salita ng Panginoon. Wala. Akala natin ang purpose natin, maghanap buhay, magpaaral ng anak, mag-retire, hayahay, at mamatay. Hindi po yun ganun. Meron goal at magiging successful ka lang kapag carefully na meditate tayo at nagsastudy tayo sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon mag-shape sa atin. And then, prosperous. Ibig sabihin, Joshua, pag sundin mo ako, makakanker mo ang AI, makakanker mo ang Jericho, at mapasukan mo yung promised land. Magiging successful kayo. Ang lupang pangako, maibigay ko sa iyo. At nangyari nga. Bakit? Because of the word carefully inobey ni Joshua. Palakpakan po natin ang Panginoon. Same true sa atin, kapatid. Gusto mo ba magiging successful? Carefully obey the word of God. Now, okay. Meron akong bonus point sa inyo. Now, ano ba ang Christ-centered interpretation dito? How does this passage point to Christ on the gospel? Nandyan ba? Yung conclusion? Wala. Hindi ko yata nailagay. How does this passage point to Christ or the gospel? Now, Joshua in Hebrew means Yeshua, God who saves. So itong si Joshua, ito yung anino ni Jesus. Joshua or Yeshua means God who saves. That name, in English name means Jesus. Like Joshua, speak the word, obey the word, and walk on the word. He was prosperous and successful, lead the Israelites to the promised land. But Jesus, the living word, speak the word consistently, obey the word faithfully, and walk on the word perfectly. As the result,
we are transformed, our lives was transformed, and secure our citizenship in heaven. Kung si Joshua, naipasok niya lang sa promised land, pero si Jesus, binago pa ating buhay, sinecure pa ang totoong promised land, which is heaven. Now, dito na tayo sa bonus point. Kailangan sa simpleng bagay lang marunong tayo bago tayo mag-meditate. Eh yung Bible nga lang, tumitingin pa tayo sa table of content. At kung tamad tayo, gagamitin natin ang phone. Mabilis lang pindutin. Pero hindi natin alam paano kung merong written talaga. Now, bakit mahalaga yan? Kasi hindi natin alam sa AI, kaya niyang i-manipulate yung scripture na kaya niyang palitan yung he to it. Nangyari yan. Ang Holy Spirit, instead na he, ginawa niyang it. Ginawa niyang non-personal pronoun. So bagay. Neuter. Ginawa niyang neuter. Instead na he, personal pronoun. Kaya instead na the Holy Spirit is with you, parang sinasabi niya, the force be with you. Napanood kayo ng palabas? Ano yung palabas niyan? Star Wars, the force be with you. Kasi ang Holy Spirit, kapangyarihan lang. But the Holy Spirit is personal pronoun, he. Pero sa AI, papalitan yan. Now, hindi natin alam. Kasi isang araw, baka mawala ito. Kung masyado tayong kampante sa scripture, kaya niyang i-manipulate ang ating online. Paano kung mawala yung mga signal? May memorize ba natin ang scripture? So, meron na pang gumagamit ngayon ng libro. Kaya tutulungan ko kayo sa pinakasimple na bagay muna, mag-memorize muna tayo. Very elementary, minsan nakakahiya. Kasi ito pa lang, hindi natin memorize. Now, paano mag-memorize? Sige, dito muna tayo sa 66 books. Old Testament, 3 words, 3. Testament, 9 letters. So, idikit mo lang yan, 39. New Testament, 3 words, 3 letters rather. Testament, 9 letters. 3 times 9, 27. So, 39 plus 27, 66. Simple. Now, paano mag-memorize ang Old Testament? Sige. Meron po yung tinatawag na genre. The Law, Pentateuch, History Book, Poetry, Major Prophets, Minor Prophets. Now, sa Law, God's eternal love never dies. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. God's eternal love never dies. Now, history book. Joshua judges Ruth. Ano ibig sabihin? Parang husgado ba? Joshua, hinusgahan si Ruth. Joshua judges Ruth. Okay? Joshua judges Ruth, SSKKCC. Ano yun? First and second Samuel, first and second Kings. Huwag titingin sa scripture. Huwag mo na titingin. Tumitingin kayo ha, daya nyo. First and second Samuel. Practice tayo. First and second Kings. First and second Chronicles. At pagkatapos nun, Ezra is taller than Nehemiah and Esther. Ezra is taller than Nehemiah and Esther. Ano yan? Joshua judges Ruth. SSKKCC. Ezra is taller than Nehemiah and Esther. And then poetry. Jesus provides people eternal strength. J, Job. Psalm, hindi nyo alam. Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Songs. Jesus provides people eternal strength. The poetry. Now, major prophets. I just love every day. Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. Oh, major prophets yan ha. Now, ang minor prophets, marami ito. Now, having Jesus always offers joy. And then Habakkuk,
Hosea, Joel, Amos, Obadiah, and ano? Jonah. Yan. Haggai, Joel, Amos, Obadiah, and Jonah. My new happy zookeeper holding zebra's mouth. Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zephaniah, and Malachi. Okay? Now, ito ang mas maganda. Yung New Testament, mas madali. The Gospel. Isaulo nyo mo niya, Matthew, Mark, Luke, John. Sige? Matthew, Mark, Luke, John. Si Matthew, Mark, Luke, John, holding an axe. Okay, axe. While holding the axe, they drink RCC. Royal Crown, di ba? RCC. Romans, 1st and 2nd Corinthians. Then, George eating popcorn. George eating popcorn. Ano yan? Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Then, there are 5 T's. 1st and 2nd Timothy, 1st and 2nd Thessalonians, and Titus. O, ito, kape. Hulaan nyo. Philemon, Hebrews, James. Hebrews. Alam mo yung Bruce? Hebrews. Kape ba? Coffee. Hebrews, James. So, Philemon, Hebrews, James. And then, pagod na sila, pajama. Pipi, 4 na J, pajama. 1st and 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, and Jude. And then, napagod sila, natulog, Revelation, nanaginip. Matthew, Mark, Luke, John, holding an axe, drinking RCC, Romans, and 1st, 2nd Corinthians, while George eating popcorn, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 5 T's, 1st and 2nd Timothy, 1st and 2nd Thessalonians, and Titus. And then Philemon, Hebrews, James, and then 1st and 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, and Jude. And then Revelation. Di ba madali lang? Wala pa nga 5 minutes yun. Ngayon, next Sunday, simple lang. Kanina nga, yan nga lang, hindi nyo magagawa. Mag-exegetical pa kayo, mag-devotional pa kayo, mag-sermonic pa kayo. Yan nga na, hindi na memorize. Umpisahan natin sa ating small group, masaturate tayo sa salita. Yan po ang ibig sabihin, mga kapatid. Kaya? Challenge natin, i-challenge natin sa ating buhay. Amen. Okay. So susunod memorize na natin. Huwag na tayong titingin sa ating maaalala kagad natin. So ang challenge yan yung Old Testament. Madali lang yan. And then, okay, palakpakan po natin ng Panginoon. I-practice natin ang salita ng Panginoon at sigurado ako, magiging prosperous and successful tayo. To God be the glory.